Chapter 336. Sa real world, sa Yangwu Building. Tinatanong ni Sihi na kung sino siya. Sinasabi ng nanay nito na makinig sila ng sabay, Sihi. Sabi niya, nagmamadali siyang pumunta rito mula sa tax accounting firm. Sinasabi ng nakapulang buhok na babae na mukhang may malaking naisakatuparan na naman si President Xin Yangwu. Binabati niya siya. Pero kasabay nito, nag-aalala siya, kaya pinuntahan niya sila. Habang dumarami ang kanilang mga ari-arian, lalong nagiging masakit ang mga buwis. Kailangan nilang gumawa kaagad ng portfolio na nagbibigay ng kanilang mga asset sa pamamagitan ng paid-in capital reduction at mga uri ng contribution. Upang magrekomenda ng ilang paraan, maaari sila maglaan ng pondo para sa mga gastusin sa pananaliksik at pagpapaunlad sa isang kumpanyang itatatag nila para sa kanila. Ang kabuuang halaga ng kanilang investment ay ituturing na business loss, na magreresulta sa pagiging zero ng kanilang corporate tax at comprehensive income tax para sa quarter na ito. Maaari niya ring ilagay ang kanilang mga ari-arian sa isang overseas trust foundation. Ang pinakakaraniwang paraan ay ang pagbili ng mga likhang sining. Maaari silang makakuha ng malalaking bawas sa buwis sa ilalim ng mga batas ukol sa buwis sa mana at donasyon. Hindi ba't kahangalan ang hindi pagsamantala sa mga batas na binuo ng pamahalaan? Maaari rin silang gumawa ng ibang mga plano ayon sa kanilang kagustuhan. Kailan magla-log out si President Yangwu? Napakunot ng mga mata si Sihi at sinasabi nito na nako. Ganoon pala. Pero ano ang dapat nilang gawin? Kakadagdag lang sa kanya sa listahan ng mga taong bawal nang pumasok sa bahay nila. Nagtataka at sinasabi nito na ano? Nakangiting sinasabi nito na ihahatid niya siya ng magalang sa unang palapag. Sumisigaw at sinasabi ng babae na sandali lang. Ibigay niya man lang kay Mr. Yangwu ang business card niya. Sinasabi ni Sihi na hindi na bago ang pagdagsa ng mga langaw tuwing lumalabas si Opa sa balita, pero hindi niya inakalang pati ang mga tax accounting firm ay gagawin rin ito. Nay, mag-ingat muna rin siya. Lalo na, tanggihan niya agad ang sinumang babaeng susubukan nilang ipakilala sa kanya. Sinasabi ng nanay nito na laging sinasabi ng mga tao sa mga pagtitipon, na gusto nilang maging manugang si Yangwu, kahit alam nilang may asawa at anak si Yangwu sa loob ng laro, bakit nila patuloy na ginagawa iyon? Napangiti si Sihi at sinasabi nito na ang ganda namang dahilan niyan. Gagamitin niya rin yan sa mga kaibigan niya. Dumating na ang asawa nito at sinasabi nito na mahal. Naubos na ang lahat ng repolyo nila. Nagtataka at sinasabi ng asawa nito na hindi ba napagkasunduan nila na i-donate ang mga yun? Sino ang bumili sa mga yun gayong hindi pa nila natatapos anihin ang mga ito? Napahawak na lang sa batok ang asawa nito at sinasabi nito na yan din ang sinabi niya, pero sabi niya kailangan niya ang mga yun dahil nagboboluntaryo rin siya. Ang pamangkin ng asawa ng nakababatang kapatid na babae ng kanyang lola sa tuhod sa panig ng ina. Galit na sinasabi ng asawa nito na sa puntong yon, maituturing na silang halos estranghero. Bumili ba siya ng ilang jade hitting mat o ano, di ba? Nagtataka na sinasabi nito na nag-iwan nga sila ng numero ng bank account para sa kung anong Clan Revival Association, pero wala naman siyang kinalaman doon, di ba? Napapikit na lang si Sihi, at sa isip-isip nito na malamang na hindi mabibiktima ng scam si tatay kahit saan. Sa loob ng laro. Sinasabi ni Agnes na hindi si Kraugle ang sumikop sa Bayan Archipelago, kundi ang hilaw na gunggong na yon. Tumatawa at napabuntong hininga ito at batid pa nito na kung nahirapan siya ng ganito, siguro aaminin niya na nakaligtas siya sa pagiging basura. At napapatanong ito kung nasaan ba siya Kraugle, at ano ang ginagawa niya. Pinatong nito ang kanyang paa sa isang goblin, at sa isip-isip nito na huwag niyang iisiping mapag-iiwanan siya. Kapag napag-iwanan siya, dudurugin niya siya ng walang awa. Sa Bayan Archipelago. Sa harap ng malaking kastilyo. Nasa harap sila Greed at Styx sa malaking pintuan.
Sinasabi ni Stick na tumutugon ang pintuang ito sa tagapagmana at ibinibigay ang espasyong kailangan nila. Kaya sige lang. Maghihintay na lang siya rito. Napalingon si Grid kay Stick at sinasabi nito na naiintindihan niya. Nasa harap na ng malaking pintuan si Grid at sa isip-isip nito na Pagma. Isang bagay na kanyang iniwan para sa mga susunod na henerasyon. Sinasabi ng system na bilang tagapagmana ni Pagma, maaari kang pumasok sa lugar ng pamana ng maalamat na blacksmith. Pumasok na si Grid at nakangiting sinasabi nito na siguradong kahanga-hanga yan, di ba? Huwag niya siyang biguin. At agad naman na nagsarado ang pintuan. Nakapasok na si Grid at sinasabi nito na ang bagay na yon sa ibabaw ng altar. Nakaakyat na ito at sinasabi nito na hindi ito maari. Isa itong Pagma's Rare Book 2. Naalala nito ang unang nakuha niya ang parehong libro na pinaghirapan niya. At napapatawa at sinasabi nito na hindi siya makapaniwalang ang item na nagbigay sa kanya sa pagiging alamat, na napakakaawa-awang simula ay bahagi pala ng isang serye. Huwag na nilang paasahin ang sarili niya. Sino mang makakuha ng legendary class ay kwalipikadong pumasok sa lugar na ito ng pamana. Imposibleng maging ganoon ka-espesyal ang isang bagay na nakuha mula sa lugar na tulad nito. Naiinis na sinasabi ni Grid na hindi, sandali. Nagpunta pa siya rito, ginastos ang mga puntos na pinaghirapan niya para sa diary ng iba, tapos ang estatwa buff niya ay napakasama. Bigyan niya siya ng maganda. Kailangan na maganda ito. Ginamit na ni Grid ang pagmabok. Sinasabi ng system na ang nakatagong piraso ng tagapagmana ni Pagma. Nakakuha ka ng pagbibigay ng ego. Granting an ego. Nagbibigay ng ego sa target na item. Ang isang bagay na nagtataglay ng ego ay inuuri bilang isang ego item at nagkakaroon ng napakalaking halaga. Sa tuwing tataas ng isang antas ang legendary blacksmith's craftsmanship, nadaragdagan din ng isa ang bilang ng beses na maaaring gamitin ang granting an ego. Kasalukuyang bilang ng mga available na ego grant, 8/8. Sinasabi ni Grid na isang ego item. Biglang nanginginig si Grid at biglang sumigaw at sinasabi nito na sobrang galing nito. Nakangiting sinasabi ni Stick na mukhang naka-recover na siya mula sa pagkadismaya na dulot ng buff sa kanyang estatwa. Sa real world. Habang naging mainit na paksa si Grid, na sumakop sa Bayan Archipelago, inanunsyo ng SA Group ang mga bagong tuntunin para sa ikatlong pambansang kompetisyon. Isang nakakagulat na pahayag ito. Dahil dyan, nahati ang atensyon ng mga tao tungkol kay Grid. Isa itong sabuatan, isang sabuatan. Hindi ba't ang mga tinatawag na bagong tuntuning ito ay lubos na nakasasama sa South Korea? Isa na itong lantarang pag-atake laban sa Korea. Ang mga naging aksyon ng SA Group sa pagkakataong ito ay nararapat na punahin sa pambansang antas. Sinasabi ng Dungeon Master na ang SA Group ang mga pesteng traidor. Biglang pumasok si Pixord at sumisigaw at sinasabi nito na mga pesteng traidor na yan. Biglang bumangon ang Dungeon Master at nagulat ito. Galit na hinampas ni Pixord ang lamesa at sinasabi nito na napaisip siya kung bakit nila inurong ng 3 buong buwan ang pambansang kompetisyon ngayong taon, tapos ganito lang pala kapapangit na mga patakaran ang gagawin nila. Pinunasan ng Dungeon Master ang kanyang laway, at sinasabi nito na ayan na, nawala na ang napakahalagang oras ng pagtulog niya. Binabago rin ng football at baseball ang kanilang mga patakaran taon-taon, kaya bakit ba siya galit na galit? Ang national competition. Papasok pa lamang ito sa ikatlong edisyon, ngunit isa na itong malaking pandaigdigang pagdiriwang. Gayunpaman, dahil isa pa itong medyo bagong kaganapan, binabago ang mga tuntunin nito taon-taon upang mapabuti ang sistema. Sa unang pambansang kompetisyon, 17 bansa ang lumahok, at ang mga manlalaro ng bawat bansa ay kinailangang lumahok sa tig-3 event. At ngayon, narito ang mga bagong anunsyadong tuntunin para sa ikatlong pambansang kompetisyon. Malaki ang itinaas ng bilang ng mga bansang kalahok sa 50,
ngunit ang bawat manlalaro ay maaari lamang lumahok sa kabuuang dalawang event, kabilang na ang mga individual at team event. Ang pagdami ng mga bansang kalahok ay maaaring ituring na positibong indikasyon ng lumalaking kasikatan ng pambansang kompetisyon. At lumiit na ang agwat sa pagitan ng mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang problema ay limitado sa dalawang event lamang ang bawat individual. Sumisigaw at sinasabi ni Pigsword na kitang-kita ng lahat na sinusubukan nilang pigilan si Godgrid, na siyang nangunguna sa bawat event gamit ang kanyang mga item. Sa ganitong takbo ng mga pangyayari, malinaw na hahakutin ng United States, dahil sa napakalaking bilang ng kanilang mga manlalaro ang lahat ng mga medalya. Napakunot ng mga mata ang Dungeon Master at sinasabi nito na tingnan niya ito sa positibong paraan. Kung talagang umiiral ang panuntunang ito dahil kay Grid, gaya ng sinabi niya, dapat siyang maging proud dito. Kahit tila hindi patas sa ngayon, hindi kaya ito magsilbing hakbang patungo sa isang paligsahan na ikasisiya ng lahat balang araw. Kumain ito ng kamote, at batid pa nito na ang sarap-sarap ng mga pinatuyong kamote na ito. Sinasabi ni Pigsword na patuloy niyang kainin ang mga ito habang nakikinig siya sa natitirang bahagi ng sinasabi niya. Napakuyong ng mga kamao ito, at batid nito na dahil lang ang mga bansa na tulad ng Brazil, Spain, at Argentina ay nanguna na sa World Cup Championship, mayroon bang panuntunan sa football na ginawa partikular upang ilagay sila sa kawalan ng kalamangan? Samantala, nagpatupad ang taekwondo at esports ng mga tuntuning hindi pabor sa mga Koreano upang mapigilan ang kanilang dominasyon. Napakagat ng kanyang ngipin at naiinis na sinasabi niya na kung pati ang Satisfy ay pakialaman nila, sa tingin niya ba ay lalong maglalagablab ang kanyang pagkamakabayan o hihina ito. Napakunot ang mga mata ng Dungeon Master, at sinasabi nito na sa tingin niya, dapat ikategorya ang Australia bilang bahagi ng Europa sa halip na Asia. Naaasar na sinasabi ni Pigsword na ang isyong iyan ay kinasasangkutan ng mga argumento tungkol sa heograpiya at kasaysayan. Na tinanggihan. Nakangiting sinasabi ng Dungeon Master na dagdagan niya ng fuel ang kanyang kakaibang pagkamakabayan. Una, tuyo ang lalamunan niya, kaya kumuha siya ng tubig para sa kanya. Nagtataka dito si Pigsword, at nagulat ito nang nakita niya ang mga alak sa refrigerator sa tindahan ng Dungeon Master, at sinasabi nito na ito ang lokal na espesyal na alak na natikman nila noong huling event para sa mga alak. Nagdala rin pala siya ng rice beer, hindi lang barley beer. Sinasabi ng Dungeon Master na dahil sa patuloy niyang pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapalakas ng mga lokal na lugar, nahilig na rin siya sa mga espesyal na produktong gawa sa pinatuyong lamang dagat at kamote. Kung hindi sila mabenta, siya ang mananagot sa lahat ng mga ito, ha? Nakangiting sinasabi ni Pigsword na dapat ba silang magsimulang maghain ng rice beer at buckwheat noodles. Kasama bilang bonus ang jokbal, di ba? Napabuntong hininga ang Dungeon Master at sinasabi nito na kumukulo na ito ngayon, kaya maghintay siya. Maiba sila, nakakatuwang makita siyang ganyan kapuno ng dedikasyon. Hindi talaga siya bagay sa labanan, kaya kahit ipinagpatuloy niya pa ang paglalaro, malamang na hindi niya pa rin ito masyadong papansinin. Naglalaway na si Pigsword at sinasabi nito na masarap yan. At batid ng Dungeon Master na dahil walang ibang laro ang nagbibigay ng ganoong kasiyahan sa paggawa ng mga bagay gaya ng Satisfy. Sinasabi ni Pigsword na bilang miyembro ng Mining Lovers, lubos siyang sumasang-ayon. Sa ngayon, natutuwa na rin siya sa mga video ng pagtanggal ng blackhead. Sinasabi ng Dungeon Master na sumasang-ayon din siya dyan. Sinasabi ni Pigsword na hindi marami sa mga manlalaro ng RPG ang mas gustong mag-ipon ng mga materyales at gumawa ng mga gamit kaysa makipaglaban. Noong makita niya ang dungeon na ginawa niya na may nakalagay na Beware of Dog, agad niyang napansing pinagbuhusan niya ito ng matinding pag-iingat at pagmamalasakit. Binuo niya rin ang Blood Carnival Guild para makalakam ng pondo para sa dungeon na yun, di ba? Kaya naman wala siyang naramdamang pagkakabit-loob sa guild noong binuwag niya ito. Tinatanong ng Dungeon Master na kung bakit niya naman biglang binanggit yan.
Sinasabihan niya ba siyang sumuko na ngayon din? Sinasabi ni Pix Sword na hindi. Kung siya yun, tinulungan sana niya siyang magmina. Siguradong puno ng mga PK player ang Blood Carnival, di ba? Napahanga lang siya na mag-isa niyang binuo ang lahat ng yun. Malugod na magbibigay ng pondo sina Greed o Lowell kung kapaki-pakinabang ang dungeon na kanyang gagawin. Kung wala kahit saan ang pakiramdam na kasing gantimpala upang lumikha ng mga bagay bilang kasiyahan, kung gayon, kaya niya. Magsimula lang siya ulit. Huwag siyang mag-alala. Hindi siya mawawala ng kainuman dahil lang sa tumanggi siya. O kaya, tama yan. Bakit hindi niya subukang lumahok muna sa pambansang kompetisyon? Isipin niya na lang ito bilang isang pandaigdigang pagtitipon. Habang mas nakikilala nila ang isa't isa sa panahon ng kompetisyon, mapagtatanto nila na hindi ganoon kahalaga ang mga puntos, rango, at husay. Isipin niya na nagkaroon siya ng mga kaibigan mula sa ibang bansa. Bago ang unang pambansang kompetisyon, hindi niya kailanman naisip na mangyayari yon. Siguradong maaari rin itong maging bagong punto ng pagbabago para sa kanya. May pagdududa na sinasabi ng Dungeon Master na baka naman sa totoo lang ay puno siya ng ambisyong tipunin ang mga mahuhusay na Koreanong manlalaro, at turuan ng leksyon ang Satisfy, di ba? Sinasabi ni Pix Sword na ang talas niya, kalbo. Sige na nga. Kalimutan niya muna ang lahat. Bumalik na lang siya sa laro, sobrang kailangan niya ng kasama sa pagmimina ngayon. Napabuntong hininga ang Dungeon Master at sinasabi nito na naghahanap ba siya ng part-time job, at sa isip-isip nito na isang buhay na puno ng mga libangan kasama ang isang kaibigang nakauunawa sa kanya. Maaaring sulit pag-isipan, kahit kaunti lang. Tinuro ni Pix Sword ang jokbal at sinasabi nito na hindi ba dapat ay halos luto na ang jokbal sa ngayon? Bubuksan na ba nila ang mga inumin? Sinasabi ng Dungeon Master na uminom sila pagkalubog ng araw.